Hi mga karagrag! Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga ang mga pasabog na mga pachika, intriga at revelasyon na pinag-usapan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Mga karagrag, kita nyo naman sa ating pa-DIY menopausal distraction look mula sa pa-outfitan ni Chelsea Manalo. Bigaon kay si Chelsea Manalo mga karagrag sa kanyang pa-orange na pa-dress. Bagay na bagay sa kanya. Ito yung the best na palok ni Chelsea Manalo. Yung fit talaga yung niya ba? Damit niya, tapos bumagay yung kulay na orange sa kanyang skin tone. Guwapa, shoot, guwapa. Kaya, yun, todo na natin to sa ating pagkachismosa para sa pangkabuhayan showcase, para sa ekonomiya at ito na nga mga karag-karag, nagpalabas na ng official statement ang pambato ng Miss Universe Panama 2024 sa mga kaguluhan, sa mga pa-iskandalo na kinasasangkutan niya at ang dahilan kung bakit napa-exit siya sa kanyang laban sa corona sa Miss Universe 2024 sa Mexico. So kahapon na vlog ko yung nagpalabas ng pa-live statement yung kanilang national director, nagpalabas ng pa-live statement yung kanyang jowa at isa sa mga binungtungan ng galit ng mga ibang beauty pageant lovers, mga karag-karag, si Dominican Republic na may attitude galore attitude na itong pambato ng Dominican Republic at isa sa siya yung pinagbintangan kung bakit naka-exit itong si Miss Universe Panama sa kompetisyon. So, ngayon sa official statement ni Miss Universe Panama 2024 at sa mga maririnig nyo ngayon na mga pa-audio, mga karag-karag na kung saan trending siya sa social media, tayo nyo mga karag-karag ang official statement ni Miss Universe Panama 2024 at pakinggan ninyo ang audio nanto kung kaya ng brain cells ninyo na i-translate kung ano itong pinagpuputak nila. So base kasi sa translation na nabasa ko, isa ito software ba na fake yung mga pinaratang kay Miss Dominican Republic. El problema es que la habitación del hotel tiene un descuento. Nosotros no podemos pagar. En realidad sale $900 arreglar ahí en la mañana. Porque la habitación anoche costó casi $700, más 250 del maquillaje que cobró el tipo, 900 palos. Miss Universo tiene la habitación reservada para mí por 20 días y ahí es donde se está haciendo el asunto. O sea, es donde se debería hacer el asunto, pero es que de dónde vamos a sacar esa plata nosotros. Claro, esa es la habitación para arreglar ahí tal y callados, porque eso es algo que se hace bajo cuerda, eso no se puede hacer. De Panamá la fueron a buscar al cuarto y no estaba en el cuarto. Y como no estaba en el cuarto, la andaban buscando y le preguntan a la dominicana que a dónde está. Y la dominicana dijo que ella no sabía, que no sabía nada. Incluso supe que la dominicana le habló ahí y le dice, te están buscando. ¿Cómo entiende? Entonces, la dominicana nunca hizo nada malo. La dominicana absolutamente no hizo nada malo. De la Panamá, niña, no te salgas. No te salgas. ¿Dónde estabas? No voy a decir dónde estaba porque eso no voy a decirlo. Pero ¿dónde estabas? Buscando un Apple. ¿Cómo que se llama esta? La tableta. Buscando la tableta. ¿Dónde quién? ¿Dónde quién? A esas horas de la noche. Y les digo que de verdad la dominicana no tiene absolutamente nada que ver. Dejen de estar colocándole comentarios a la niña, que ella no tiene nada que ver la dominicana en todo esto. Ella no dijo nada,
ella no es niñera de nadie, por lo tanto ella fue a competir, a estar compitiendo con ella, no andar cuidando a nadie. Qué triste lo de Panama. Lamentablemente sí, lo de Panama es muy triste. Yan mga karkarag, nabasa na ninyo at narinig na ninyo itong mga parisibog galor sa mga paiskandalo sa Miss Universe 2024 between kay Miss Universe Panama at sa kanilang National Director. At yun nga, base nga sa official statement ni Miss Universe Panama, so walang kinalaman dito si Dominican Republic na napaka-unfair yung pinaratang sa kanya, na kahit sabihin natin may attitude itong pambato ng Dominican Republic, pero hindi siya parte ng sirkulasyon sa nangyari kay Miss Universe Panama, which is inamin naman ni Miss Universe Panama itong ang mga paglabas niya at itong pa-special makeup galore system para gumanda lalo si Miss Universe Panama. At base nga din sa audio na narinig nyo mga karag-karag, yun nga, official nga na kumuha ng personal na makeup artist itong National Director ng Miss Universe Panama, which is inamin niya na $250 yung binayad para make-upan si Miss Universe Panama, na umabot nga sa Miss Universe organization na kung saan pinagbabawal ito. Kaya isa sa mga masisisi kung bakit na natapos yung laban ni Miss Universe Panama 2024 ay ang kanilang National Director, which is alam naman niya sana daw na yung mga patakaran sa Miss Universe organization, pero bakit saning supak-supak bitaw kung sa Bisaya pa. So wag daw silang manisi ng mga ibang kandidata sa pagkawala ni Miss Universe Panama, which is sila naman daw yung National Director ang may kasalanan. So, yun na mga karag-karag ang mga latest kaganapan. So, sa official statement ni Miss Universe Panama 2024, case closed, tapos na yung pa-iskandalo galore na to. Sayang lang, natabunan yung gala. So, gala ba yun? Gala de las, nakalimutan ko yung pamaskara system galore nila. Natabunan dahil sa issue na to. Hindi siya masyadong na-highlight, which is okay lang naman. Ang pangit ng production. Ngayon lang ako hanas mga karag-karag. Kasi nga sa pahabol na chika rin mga karag-karag, magpapadala ang Panama ng bagong kandidata na lalaban sa Corona sa Miss Universe 2024 sa Mexico. Siguro yung first runner-up nila, yung ihahabol nila. Ewan ko na lang, parang masyadong complicated na yung mga kaganapan mga karag-karag. Kung magpapadala pa sila, di ba, nahuli na naman sa mga ganap doon. So, walay, gagastos lang sila. So, it's better next year na lang sila magpadala. Medyo, anuhin yung mga pa-issue bitaw, kasi ewan lang kung papasa ba sa Miss Universe organization yung kandidatang ipapadala nila na ipapalit kay Miss Universe Panama 2024. Unsa manday, adong? Unsa? Wala po sili. Wala po. Sibuyas Bombay ra. So yan ang mga karag-karag, mga latest kaganapan ngayon sa mundo ng beauty pageant, sa mga pa-iskandalong sirkulasyon ngayon na pinag-uusapan na trending sa social media. Ano yung magiging komento nyo mga karag-karag sa naging pa-official statement ng pambato ng Panama? Sino nga ba ang dapat sisihin? Mag-ingay tayo sa comment section. And thank you for watching. Bye-bye.